Ang mga pinakabagong balita at mahalagang issue na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo ng GMA News. Sa ngayon po ay Pinsala. ang mga unang balita. Kahit hindi direktang apektado ng Super Typhoon Inday, umulan ng malakas at bumaha sa ilang bahagi ng Metro Manila simula kagabi. Ang masamang panahon ay dulot ng localized thunderstorms ayon sa Pag-asa. Narito ang unang balita. Malakas na ulan ang naranasan sa ilang bahagi ng Quezon City kagabi. Ilang motorista ang naperwisyo dahil sa gutter deep na baha sa ilang kalsada. Gaya sa Panay Avenue at Mother Ignacia Avenue. Ramdam din ang lakas ng ulan sa Timog Avenue. Halos mag-zero visibility naman sa Welcome Rotonda na nagpabagal sa daloy ng trapiko. Sa Barangay South Triangle, nagkaroon din ng mga pagkidlat at pagkulog kasabay ng malakas na ulan. Sa Barangay Quirino Tusi naman, naperwisyo ang mga residente sa bahang abot 3 talampakan ng taas. Hindi rin madaanan ng ilang kalsada. Halos mag-zero visibility din sa ilang kalsada sa Maynila dahil sa malakas na ulan. Gaya sa Loton patungong Quiapo, pati na rin sa Ross Boulevard. Malakas din ang ulan sa ilang bahagi ng Alabang sa Muntinlupa. Ayon sa Pag-asa, ang naranasang malakas na ulan sa Metro Manila ay dulot ng localized thunderstorms. Ito ang unang balita. James Agustin, GMA News. Suspendido ang face-to-face classes mula preschool hanggang senior high school sa Caloocan at Navotas dahil sa naranasang magdamag na pag-ulan. May unang balita live si Gabriel Gonzalez. Gabriel. Ivan, good morning. Ngayong pasado alas 6 ng umaga, ganito ang panahon dito sa Caloocan. Makulimlim ang kalangitan pero hindi naman umaambon. Dakong alas 3 ng madaling araw kanina nang bumuhos ang malakas na ulan sa 10th Avenue Grace Park East. Makalipas lang ang 10 minuto, halos zero visibility na sa bahagi ng A. Bonifacio Avenue. Ang ilang riders sumilong muna sa mga establishmento at nagsuot ng kapote. Dahil naman sa malakas na pagulan, nagsuspindi na ng face-to-face classes mula daycare hanggang grade 12 dito sa Caloocan, gayon din sa Navotas. Shift muna sa online at modular classes ang mga estudyante batay sa anunsyo ng mga lokal na pamahalaan. Ivan, sa mga oras na ito ay nagiging maaliwalas na yung kalangitan sa aking kinalalagyan. Hindi naman umaambon, pero yung mga residente o yung mga pedestrian na dumaraan dito ay may mga dala-dala pa rin na mga payong na panangga sa ulan. At yan ang latest mula rito sa Caloocan. Gabriel Gonzalez, GMA News. Ipinahihinto ng isang grupo ng mga abogado sa Korte Suprema ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte hanggat may issue pa rin tungkol sa presiding officer ng impeachment court. Plano na maipatawag ng prosecution ang Vice Presidente bilang hostile witness sa impeachment trial. Pumunta ang Vice sa Senado kahapon para makipagpulong sa kanyang defense team, hindi para dumalo sa paglilitis. May unang balita si Ian Cruz. My statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maiksi ang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa pagpunta niya sa Senado bago magsimula ang ikalawang araw ng impeachment trial. Ayon sa Office of the Vice President, nagpunta sa Senado ang pangalawang Pangulo para sa lunch meeting kasama ang kanyang defense team. Hindi siya tumanggap ng tanong mula sa media at hindi rin dumalo sa paglilitis. Sa ilalim ng rules ng impeachment court, hindi siya mapipilit na dumalo. Ayon sa defense team, hindi umiiwas ang vice presidente sa paglilitis.
Ang parati nating sinasabi dyan, sir, is kung kinakailangan, and that will be upon advice of counsel. Pero wala pang schedule po dapat. Wala pa po tayong pinag-uusapan. Tinanong si POA kung bakit sa Senado sila nagpulong. Minarapat na niya na dito na lang kami magkita para nang sa ganun, hindi kami yung ma-inconvenience. Ang prosekusyon, hinimok si Duterte na magpakita sa impeachment court. Welcome to the bloodbath, Madam Vice President. But you cannot have a bloodbath from the sidelines. You cannot have a bloodbath from through proxies. Ang pagpunta ng Vice Presidente sa Senado pero di pagdalo sa paglilitis. Binanggit ng prosecution sa impeachment court, balak ng prosecution ay patawag ang Vice Presidente bilang hostile witness. One of the key witnesses, hostile, albeit hostile, would be the Vice President. And therefore, if we can inquire if it is her intention to again appear in the premises of the Senate, because we are already respectfully informing this honorable court that we will manifest, that we will have a written request for her presence in connection with this article on grave threats. The impeachment rules do not mandate nor require the respondent to attend any hearing or trial of the impeachment court. Whether she was in the building earlier or arrived after, it is totally up to the respondent because from the point of view of the court, she is represented in this court through her counsel already. Should the counsel for the prosecutors desire to call the respondent herself, the court will act on that motion and request once it is made and or filed and need not make a ruling at this point in time. Muli namang dumulog sa Korte Suprema ang isang grupo ng mga abogado sa very urgent manifestation with motion ni na Attorney Israelito Torion, Attorney Jimmy Bondoc, Attorney Martin Delgra at iba pa. Hiniling nila sa korte na maglabas ng status quo ante order para pigilan ang paglilitis hanggat di nare-resolba ang isyu ng presiding authority. Kabilang sa ikinatuwiran ni Torion ang kawalan-an nila ng quorum noong June 3 kung kailan inamyendahan ng rules tungkol sa pagboto ng presiding officer. Mali rin daw ang body na nag-aproba ng amendment dahil ang nag-aproba nito ay Senado bilang isang legislative body at hindi bilang impeachment court. Hindi rin daw naaayon ang amendment na ito sa ideya ng mga sumulat ng konstitusyon base sa deliberasyon ng Constitutional Commission. Sa pagpapatuloy raw ng impeachment trial sa kabila ng naunang Supreme Court petition ni na Senador Alan Peter Cayetano ay dumadagdag sa panganib na ang kabuuan ng trial ay madedeklarang void. Kinonsolidate sa petisyon ni Torion ang naunang petisyon ni Vice President Duterte na nauna niyang inihain sa Korte Suprema noong Marso. Ayon sa tagapagsalita ng Senate Impeachment Court, iginagalang nila ang karapatan ng sinuman na questionin sa Korte ang issue. But since meron na pong kaso po sa Supreme Court yon, we will respect the sub judice rule at hindi na po magko-comment yung Impeachment Court regarding that matter. Kung maglabas man ng TRO o anumang utos ng Korte Suprema, I think pagbobotohan po yun ng Impeachment Court as a collegial body. Ito ang unang balita. Ian Cruz, GMA News. Hiniling ng House Prosecution Panel sa Impeachment Court na maglabas ng subpoena para kina NBI Director Attorney Melvin Matibag at Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez. Pinaharap sina Matibag at Lopez sa paglilitis sa susunod na linggo. Para ito sa pagpapatuloy ng pagtalakay sa ika-4 na Article of Impeachment kaugnay sa pagbabanta umano ng bise sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez kung ipapapatay raw siya. Ayon sa prosekusyon, mahalaga ang kanilang testimonya para patunayan ang alegasyong ito laban sa bise.